Hello. Test 1, 2, 3. Magandang umaga po. Good morning everyone. Magandang umaga sa bawat isa. Mapagpalang morning. Tayo po ay mag-aaral muli ng salita ng Panginoon. Salamat po muna sa ating mga choir for rendering that song for us. Kung saan ang ating Panginoon ay nandoon, doon tayo sa Kanya ay susunod. And still connected to our team, meron po tayong pag-aaralan ngayon. And I think the story is familiar to most of us. Sige po, aking iniimbitahan ng bawat isa to stand up and open our Bibles in the book of Genesis, chapter 22. Genesis, Kabanata 22. Basahin natin from 1 hanggang verse 18. Basahin po natin ang salitan. Genesis chapter 22. Yan, nandiyan na kayo mga kapatid. Genesis 22. Basahin ko po yung first verse. Sundan niyo po sa second verse. Hanggang 18, sabay-sabay po nating babasahin. Genesis chapter 22 verse 1. And it came to pass after these things that God did tempt Abraham and said unto him, Abraham, and he said, Behold, here I am. And he said, And Abraham rose up early in the morning and saddled his ass and took two of his young men with him and Isaac and his son, and clave the wood for the burnt offering, and rose up, and went unto the place of which God had told him. And Abraham said unto his young men, Abide ye here with the ass, and I and the lad will go yonder and worship, and come again to you. And Isaac spake unto Abraham his father, and said, My father. And he said, Here am I, my son. And he said, Behold the fire and the wood, but where is the lamb for a burnt offering? And Abraham said, My son, I will provide myself a lamb for a burnt offering. So they went both of them together. And they came to the place which God had told him of. And Abraham built an altar there, and laid the wood in order, and bound Isaac his son, and laid him on the altar upon the wood. And Abraham stretched forth his hand, and took the lamb to slay his son. And the angel of the Lord called unto him out of heaven, and said, Abraham, Abraham. And he said, Here am I. And he said, Lay not thine hand upon the lad, I will it upon thy hand. For now I know what the words of saying thou hast on the other side. And Abraham lifted up his eyes, and looked, and behold, behind him a ram caught in a thicket by his horns. And Abraham went and took the ram, and offered him up for a burnt offering in the stead of his son. And Abraham called the name of the place Jehovah. And the angel of the Lord called unto Abraham out of heaven the second time. Verse 17, that in blessing I will bless thee, and in multiplying I will multiply thy seed as the stars of the heaven, and as the sun which is upon the seashore, and thy seed shall possess the gate of his enemy. Altogether 18, and in thy seed shall all the nations of the earth be blessed, because thou hast obeyed my voice. So pray. Aming dakilang Diyos, we come before the throne of grace. Humihingi po kami, Panginoon, ng inyong patnubay. Give us wisdom, give us understanding and clarity of your message. Tulungan niyo po ang bawat isa, Panginoon, na kami rin po ay i-resolve namin sa sarili namin to obey your words, Panginoon. Salamat po muli sa inyong kabutihan po. In Jesus' name we pray. Amen. You may now be seated. Lahat po tayo ay merong fear. Okay? Yung iba,
parang kung titingnan natin, trivial, takot sa spider, takot sa kung ano-anong mga kinatatakutan, no? Pero ang pinaka-common na fear talaga, alam nyo ba, ay yung pagtayo sa harapan ng tao, yung public speaking. Second siya sa fear of death. Okay? Marami tayong mga kinatatakutan. Fear of losing our job. Okay? Losing yung inyong health. Okay? Losing a loved one. Okay? And even your own death, perhaps, ay ating kinatatakutan. Pero sa isang parent, okay? Sa isang parent, siguro ang isa sa mga pinakatatakutan niya ay yung mamatay yung kanyang anak. Okay? To lose his child or children. Diba? I think yung mga parents dito ay alam niyo yung pakiramdam, okay? Na somehow, usually, di ba, ang normal course ng buhay, okay, ang mga parents natin, alam natin, at some point in time, mamamatay sila. Okay? Ang ating mga asawa, okay, in some point of time, mamamatay sila. And, pero, hindi usual na mauunang mamatay yung iyong anak kaysa sa'yo. Normally, di ba, ikaw muna yung tatanda, and maybe when you die, they must be around, okay? So yun, it's really hard for a parent to think na yung kanyang anak ay mawawala, okay? And I want to bring you doon sa sitwasyon ni Abraham nung time na ito, na nung si Isaac ay si Abraham ay inutusan ng Panginoon that he's going to sacrifice itong kanyang anak, okay? It is one of the moving stories sa Biblia, okay? Kung first time niyo itong marinig yung story na to, maano kayo no? Parang masyasyak kayo sa sinasabi ng Biblia, okay? Inutusan ng Panginoon si Abraham na ang kanyang anak ay papatayin. Okay? It's somehow pagka first time yung nabasa itong storya na to ay merong shock and confusion, no? Kasi how come na ang Panginoon ay uutusan, okay, si Abraham na yung kanyang anak ay papatayin at iaalay sa kanya, no? Ito ay oppose sa loving nature ng ating Panginoon, ng ating Diyos. Okay? It's unreasonable na request, okay, kung ating iisipin, illogical na request. Pero, kung titingnan din naman natin si Abraham, okay, yung kanyang response doon sa utos ng Panginoon, ma-amaze din kayo, no? That's why, it's no wonder he is called the father of faith. Okay? Kasi talagang, kumbaga, kung may mga peak, okay, yung faith, titingnan natin, siguro yung sa kanya yung Everest. Okay? Tayo ano kaya, yung mga bundok lang siguro yan ng mga maliliit, no? Kumpara, Chocolate Hills lang, kumpara doon sa, Mount Everest, no? It's a great example that the Bible has told us, okay, this kind of faith, okay, na kung minsan talagang on our end, talagang parang ang hirap abutin nung ganung klaseng uri ng pananampalataya. Okay? So, this morning, pag-aralan natin yan. Tingnan natin. Okay, ang pamagat po ng ating pong mensahe ngayong umaga is a surrendered life. Okay? At yung ating text ngayon sa Genesis chapter 2, halos buong chapter na actually yung pag-aaralan natin, but isa-isahin natin, no, bulay-bulayin natin yung pinagdaanan ni Abraham, okay? And mai-relate natin yung sarili natin sa uri ng pananampalataya na meron tayo, okay? Sa ating pong point, number 1 is God wants us to the point of ultimate surrender to Him. Ito ang gusto ng Panginoon, na tayo
ay mag-surrender sa Kanya. Okay? Kung minsan, pagpapakinggan mo yun, nakakatakot, parang nakakatakot. Okay? What does it mean to really surrender your life sa Panginoon? Okay? Magmi-mission ba ako? Magiging missionary ba ako? Magiging church worker ba ako? Okay? Ano yung, what is it, what will it entail me if I really fully surrender myself to God? Okay? Sa Kanyang gusto na mangyari sa aking buhay. Okay, sa point number 1 natin, titingnan natin na ang ultimate surrender sa Panginoon, it involves a process. Okay? Itong si Abraham, ang kanyang storya ay nagsisimula pa lamang sa Genesis chapter 12. Okay? Kumbaga dito, makikita natin kung paano ang proseso na ang Panginoon ay hinawakan siya from the time na siya ay tawagin. Okay? And from the time na ito na nga, yung ultimate test na ibibigay sa kanya ng Panginoon is yung pag-offer niya sa kanyang anak. Okay? Hindi sudden itong test na ito sa kanya. Along the way, ang Panginoon, unti-unting ini-strip sa kanya yung mga bagay na kanya kinakapitan. Okay? Una, yung pagtawag sa kanya in his own country, he is comfortable there. Actually, sa chapter 12, yung pagkatawag sa kanya, he is comfortable, he is in his comfort zone. Okay? And yet, ang sabi niya sa kanya is huwag siyang magdala ng mga kamag-anak, and yet, ang kanyang father pa rin ay dinala niya. So parang, kumbaga, still, half ay merong mga disobedience pa rin na ginagawa itong si Abraham. Okay? Unti-unti, ini-strip sa kanya yung mga bagay na nasa kanya. Okay? If you will remember also yung paghihiwalay din nila ni Lot. Okay? Nung time na nagkakagulo na kanilang mga herdsmen, okay? He has to separate from Lot. Okay? And then, may pangako ang Panginoon sa kanya that He will have a son kay Sarah. Okay? And yet, hindi pa nangyayari yan. That's why, to the point na sila ay nag-conclude na baka naman through Hagar, siya magkakaroon ng baby. At yung baby na yon baka yun yung pwedeng, yun yung pinapangako ng Panginoon. Okay? So, ipinanganak kayo si Ishmael. Okay? And, of course, syempre, anak niya pa rin yon, nagkaroon pa rin siya ng affection doon. But there comes a point in time that God told him to separate kay Ishmael. Okay? So, unti-unti ini-strip ng Panginoon in his life yung mga bagay na kanyang hinahawakan. That is, eto nga, until na dumating itong mismo na pinaka-ultimate na test ng pananampalataya kay Abraham. Ialay mo ang iyong kaisa-isang anak. Okay? Na si Isaac. So yun, no? Isa-isa tatanggalin sa atin the same thing, no, na sa atin, sa pag-surrender din natin sa Panginoon actually, may mga ganyan din sa ating buhay. Unti-unti, ini-strip ng Panginoon yung mga bagay na kinikling on natin. Okay? Ito yung mga bagay na unti-unting tinatanggal ng Panginoon sa atin. Okay? Now, meron siyang parallel sa Hebrews, sa book of Hebrews. Tingnan na po natin ito, no? Hebrews chapter 11. Okay, itong Hebrews chapter 11 ay, ano to yung the hall of faith. Dito yung mga Old Testament saints ay inisa-isa ng author to show kung paano nila in-exercise yung kanilang faith. Okay? At dito sabi sa verse 17, chapter 11, verse 17, by faith, Abraham, when he was tried, offered up Isaac, and he that had received the promises offered up his only begotten son, of whom it was said that in Isaac shall thy seed be called. Okay?
lumagay kayo sa katatayuan ni Abraham, okay? It will not be an easy task yung pinapagawa ng Panginoon sa kanya. Okay? Ano-ano yung mga makikita natin dito mismo sa verses na to, no? Unang-una, nangako ang Panginoon sa kanya, okay? Ng seed, okay? Through kay Sarah na sila ay magkakaroon ng anak. Okay? And then finally, nung lumabas na si Isaac, okay? Ngayon, bakit kukunin ng Panginoon? Okay? Parang ang hirap i-conceive in mind na ang Panginoon bibigyan ka and then kukunin. Okay? So, it's really difficult for him. Okay? It is his special son. Okay? Sabi kasi doon sa text din, sabi din doon that he was offering up his only begotten son. Now, the only begotten son, it doesn't mean na siya lang yung anak. Okay? We know na anak niya rin si Ishmael. Okay? The word begotten here, it means he is a unique son. Okay? The son of the promise. Okay? Ito yung term na ginamit din ni John patungkol kay Jesus Christ as only begotten son. Okay? Kumbaga, napakataas ng hope ni Abraham para sa kanyang anak na si Isaac kasi promised son siya eh. Okay? Now, I know yung mga parents dito, you can relate na kayo ay may mga high hopes para sa inyong mga anak. Diba? You want them to have the best of their lives. Okay? To be protected, to give them whatever they needs. And then suddenly, kukunin ng Panginoon. Okay? So, anuhin nyo yun I want you to internalize first, putting your shoes doon sa kalagayan ni Abraham. Okay? To really understand na, kasi pag binasa mo ito, parang faith lang eh, no? Andaling basahin, pero it's a different thing to really understand yung mga circumstances. Okay? Especially sa life ni Abraham. Okay? At ang sabi nga doon, sa verse 18 din doon sa Hebrews 11, Isaac shall thy seed be called. Okay? Ito yung pangako talaga ng Panginoon. Okay? Actually, hiniling ni Abraham sa Panginoon na si Ishmael na lang sana. Okay? Pero hindi talaga siya eh. Okay? May pangako ang Panginoon na si Isaac iyon. Okay? Si Isaac ang magiging promised son. Actually, hindi madali yung application nitong mga verses na ito. Okay? Kaya ko pinapa-empathize sa inyo si Abraham. Gusto kong maintindihan ninyo ano yung mga bagay na dear sa inyo. Okay? Ano yung mga bagay na hino-hold on nyo sa sarili nyo na kapag hiniling ng Panginoon na kukunin niya, will you be letting go yung mga bagay na yon? Okay? Si Abraham, okay, ang estimated siguro na mga edad na ni Isaac is, parang boyhood or parang gano'n, no? Mga magbibinata na or something. No? I don't know, siguro mga 13, teenager, okay? Perhaps, parang teenager na. So, ibig sabihin, it's been a long time na nakasama na ni Abraham si Isaac and yung kanyang affection talaga ay nandun sa kanyang anak. Okay? Imagine ako nga ilang months pa lang si Sophia, di ba? Yung affection ko as a father to her ay ganun na lang. Okay? How much more for Abraham na for a long time na nakasama niya and then kumbaga siguro naka-move on na siya kay Ismael. Okay? Na inilayo ng Panginoon sa kanya. Parang naka-move on na siya doon and then eto na no, yung affection niya ay nakatuon na kay Isaac and then suddenly biglang iutos ng Panginoon, okay, i-offer mo si Isaac to me. Anong mga bagay yung precious sa atin na hinihiling natin actually before sa Panginoon and then ibinigay niya? Okay? So,
Perhaps yung you pray for a husband or wife, tapos ibinigay naman ng Panginoon. Okay? Pero ang nangyari, na-focus yung iyong attention doon sa gift rather than doon sa giver. Okay? Nailayo ng affection ng iyong asawa doon sa Panginoon. Okay? Perhaps you are asking for a child. Okay? And you prayed and God gave you a beautiful baby. Now, what if in His divine wisdom ay kukunin niya? Okay? What will be your reaction? Okay? Kaya dito sa Luke chapter 14:26, tingnan nyo ito, no? Isa ito sa mga nag-struggle din ng mga Luke chapter 14 verse 26. Sabi diyan, if any man come to me and hate not his father and mother and wife and children and brethren and sister, yea, and his own life also, he cannot be my disciple. Okay? Parang ang hirap tanggapin, no? Ito napakabigat na command, okay? Pero ano bang ibig sabihin ng hate? Okay, yung word na hate dito, it doesn't mean na that you will hate them. Okay? Na you are angry with them. Okay? It becomes hatred comparable, in comparison pala doon sa love mo sa Panginoon. Okay? Yun yung sinasabi dito ng ating Panginoong Jesus. Yung pagmamahal mo, yung affection mo sa iyong loved ones, okay, kumpara doon sa pagmamahal mo sa Diyos ay hatred. Okay? So, yun po yung ibig sabihin nun dito. So, yun. Balik ako dun sa tanong, no? How willing are you na talagang i-let go sa Panginoon yung mga bagay na hinihiling niya? Okay? Isa siguro sa mga example nito ay sa buhay ni Job. Okay? Kung gaano talagang totally lahat, no, in-strip sa kanya, riches, kanyang mga anak. Okay? All of these things kinuha sa kanya. Ano ang sabi niya? Sabi niya sa Job 1:21. Buksan natin yung Job 1:21. Sa Job 1:21, and said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Okay? Nagbigay ang Panginoon, kinuha niya, still papuri pa rin sa Kanya. That is not easy. So, let's admit it, no, na talagang it's really difficult na minsan sundin ang mga inuutos ng Panginoon. But that is really what sacrifice means. Okay? Now, sometimes din naman, we can even love yung mga ministry natin more than we love God. Yun nga yung busy ka sa kingdom, and yet, nalimutan mo yung king. Okay? It is easy to get caught up doon sa mga bagay na ginagawa mo para sa Panginoon, and yet, nalimutan mo na siya totally. Okay? Sometimes God also wake us up doon sa mga pagkakataon na yun, no? Ang gusto ng Panginoon na siya ay yung absolute first place doon sa puso natin. Okay? Even if it means offering up si Isaac. Okay? Sa atin, ano yung mga Isaac sa buhay natin? Na doon tayo nakakling. Okay? Doon tayo nakakapit. And if God is asking us to give it up, okay, it's really a test of faith na ibibigay natin ito sa Panginoon. So, ayun yung tinatawag nating total surrender sa Panginoon. Now, yung sa King James Version, okay, balikan natin yung text natin, no? Sa Genesis chapter 22.
Uh, and it came to pass after these things, okay, yung after these things na yun pala, by the way, is yung mga naganap sa kanyang buhay. Sabi ko nga, it's a process na nangyari sa kanya, okay? Before he end up doon sa part na yon, ay marami na rin ginawa ang Panginoon sa buhay niya. That God did tempt Abraham and said unto him, Abraham, and he said, Behold, here I am. Okay? Yung word na tempted dito is actually better rendered to be tested. Okay? God does not tempt us to do evil. Okay? Alam natin yan, no? Pag pinag-aaralan natin yung Book of James, tingnan natin yan. James chapter 1. James chapter 1 verse 12 to 13. Sabi diyan, Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love him. Let no man say when he is tempted, I am tempted of God, for God cannot be tempted with evil, neither tempted he any man. Okay? So dito, makikita natin, ang Panginoon ay nagbibigay sa atin ng test. Okay? Pero hindi ito to solicit evil sa atin. Okay? Hindi ito upang tayo ay mag-fall into that sin. Rather, to really qualify kung gaano yung ating faith. Okay? Kung ano ba talaga yung, kung genuine ba talaga yung ating faith. Okay? But many of us, siguro, ito yung mga isa sa mga ma-encounter ninyong question concerning sa mga nagkikriticize sa Bible. Okay? Kung bakit inalaw or bakit mismo ang Panginoon ang nag-utos kay Abraham na ialay si Isaac. Okay? Very ano yan, no? Very parang intriguing question din sa atin na oo nga, no? Di ba ang Panginoon din mismo ang nagbawal na bawal yung mag-aalay ka na mga sa altar, yung mga sacrifices, okay? Paano, bakit kaya naiutos ng Panginoon, okay, kay Abraham, ito na si Isaac ay patayin, okay, at ialay sa kanya? Ang thinking agad natin is, it's unloving, okay? Yun nga, ito ay ginagawa nilang ng mga hidden people. Okay? So, how can God command Abraham to do this terrible thing? Okay? Now, we have to study, okay, ang salita ng Panginoon to really understand it. Okay? Unang-una, ito yung one-time command na never given before and ever since. Pansinin niyo, have you seen any instance na ganito? Okay? You will not see any instance na ganito kasi very unique itong situation ni Abraham at Isaac. Okay? One of which, the reason for this is to illustrate, okay, yung type ng Diyos Himself, okay, kung paano niya ibibigay yung kanyang bugtong na anak, si Jesus Christ. Okay? Actually, it is foreshadowing of what God the Father will do in the future. Okay? Na, kumbaga, itong experience ni Abraham is, ito siguro yung pinaka-closest doon sa na-experience ng God the Father when He Himself gave His only begotten Son, si Jesus Christ. Okay? So, nagpo-foreshadow na siya ng mangyayari. Siguro doon sa mga kayo before nung wala pa kayong mga anak, okay, especially yung mga lalaki, yung mga tatay na ngayon, okay, you wonder kung talagang mahal kayo ng inyong tatay, okay, but when you yourself become a father, you will understand na yung tatay mo, mahal ka rin pala talaga, mahal ka talaga dahil alam mo yung pagmamahal mo doon sa anak mo, okay. So, it relates, no, doon sa pagmamahal. Sabi niya dito, I never really knew how much my own father loved me until I became a dad. Okay? Pagka yung tatay ka na mismo, okay, doon mo maintindihan yung pagmamahal ng tatay. Okay? How much more ang pagmamahal ng Diyos sa atin? Okay? It's far
far greater sa pagmamahal ng Diyos ng earthly parents natin, okay, kaysa dun sa Diyos natin, okay, na ating Ama. Sabi nga sa Romans chapter 8:32, no? Basa natin ito. Romans chapter 8 verse 32. Ang sabi diyan, "He that spared not his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things?" Okay? Ang Panginoon mismo ang nagbigay, okay? Yung kanyang pagmamahal sa atin, di ba? Yung John 3:16, we have heard this many times, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son." Okay? So yun yung pagmamahal na meron ang Diyos Ama sa atin, okay? At ito ay na-illustrate sa pamamagitan nitong nangyaring sitwasyon kay Abraham at Isaac. Okay? God was not asking Abraham to do anything he himself would not do. Okay? Yun yung kayang gawing sakripisyo rin ng God the Father para sa atin, na yung kanyang anak. Okay? Kayo ba? Okay? Ako siguro, kung si Sophia ay gagawing sacrifice, I would not allow. I would not allow. Okay? Siguro kayo din. Diba? Yung mga anak ninyo, you will not allow na sila yung maging sacrifice. Siguro, ang gagawin ko, ako na lang. Siguro yun yung ipipresent ko na lang yung sarili ko. Okay? So, ganun yung pagmamahal ng Diyos sa atin, that even His own Son ay hindi niya in-spare para sa atin. So, yun, una, okay, one consideration natin dito kung bakit hinayaan ng Panginoon ito is, yun nga, to illustrate this. Pangalawa, na consideration natin is, ang Diyos kasi mismo ang author ng buhay eh. Okay? So kung kunin niya man ang buhay ni Isaac, it's up to Him. It is His sovereign will. Okay? Ngayon, yung iba pa rin nag-struggle kasi yung way ng pagkuha is papatayin ng kanyang tata, yung anak. It's still, parang ano pa rin, no? Parang somehow merong hesitation sa atin na parang tama ba talaga yung nangyayari? Okay? Another thing na makikita natin dito is yung yung cultural setting dito. Ang child sacrifice is a common thing on their time. Okay? Now, ito ay kumbaga tingnan niyo ito sa ganitong thinking, no? Na kung etong mga hidden na ito, pagan na ito, ay nagagawa nilang isacrifice yung kanilang anak sa mga idols, how much more na aking ibigay ang aking sariling anak sa Diyos? Okay? Culturally, it is a common thing. So, kumbaga, nakikita na ito ni Abraham sa mga sa kanyang paligid. Okay? So, yun ang magiging sagot natin, okay? When someone asks us, no, patungkol dito, bakit inalaw ng Panginoon, no, itong ganitong klaseng test, okay? Kasi sa ngayon, pati, tayo nakikita na natin yung buong picture, na ito talaga ay test lang pala kay Abraham, okay? Pero kay Abraham himself, hindi niya alam yun, okay? He is obeying ang Panginoon because he has his faith sa Panginoon. Now, sa natin, hindi na inaalaw kasi later on nga pagdating sa mga laws, okay, ay ibinigay na nandoon kasama doon yung hindi pagpatay sa mga anak or yung hindi pag-aalay. Not to kill our children, but we can offer our children sa Panginoon. Okay? Gaya nung pagka nagde-dedication, di ba? Which is, kinuha rin natin yon doon sa pattern kay Samuel, okay, na i-offer sa Panginoon. So, in that sense, okay, we are offering yung ating mga anak sa Panginoon. So, yun, no? As a human, si Abraham talaga nag-wrestle siya emotionally, okay?
um, dito makikita natin na talagang walang resistance. Okay? Yung 3-day journey na yon, siguro naisip rin naman ni Abraham, sana magbago ang plano ng Panginoon, no? Habang naglalakad siya, kasi 3 days yun no? Hanggang after 3 days nakita niya na yung Mount Moriah, no? Sabi doon. At sinabi niya yung kanyang mga young men na mag-antay kayo dito, pupunta kami doon, kami ay mag-worship, and then we will come back. Okay? So, I know, okay? Kasi hindi naman nabanggit dito, but we know as a human na may mga ganun talagang struggle. Kasi tayo, di ba, we struggled like that. Okay? Pag may mga inuutos sa atin, pag may utos sa atin ng Panginoon na mahirap gawin. Okay? Difficult na mga utos. Okay? Now, in here also, we will see, kanina yung binasa natin, no? Hebrews chapter 11, sa 17, yung word na offered doon, ang tense nito daw ay past tense na. It indicates na ito ay sa ano pa lang, no? Kumbaga, sa purpose at intent, na ialay na agad ni Abraham talaga si Isaac. Doon pa lang yung pagsunod niya. Okay? Inutusan siya ng Panginoon, nung gabi, kinaumagahan, he saddled up his ass and journeyed papunta ng Mount Moriah. Okay? So, as to his intent and purpose, he already offered si Isaac sa Panginoon. Okay? Siguro kung hindi nga lang siya pinigilan din ng Panginoon, okay, ay ano pa lang, prior pa lang that, ay nai-offer niya na talaga si Isaac. Okay? So, yun makikita natin, no, yung faith talaga dito ni Abraham. Now, mahirap ulit ang application nito na if God is asking us to do something na mahirap, okay, can we obey promptly? Halimbawa, ang command is to stay in a difficult marriage, relationship. Pero ang easiest way ay to just go, to leave. Okay? Will you stay? Halimbawa, ang command is to love a difficult person. Okay? Or to forgive someone who has greatly wronged you. Sa ibang tao, mahirap yon, no? Hindi yan madali, okay? Marami pang mga difficult commands sa Bible. Ang nangyayari sa atin, kapag hindi natin nire-receive yung mga difficult na mga yon, na mga commands sa atin ng Panginoon, iniilaga natin, hindi para sa akin yun. Hindi para sa akin yun. Ganyan tayo magagaling no? Para sa kanya yun, para kay kapatid. Okay? Pagka mga difficult na mga utos, no, sometimes ay ini-ignore natin or iniiwasan natin. Okay? Kailangan nating mag-submit sa Panginoon, okay, with prompt obedience, okay, upang mag-level up yung ating faith. Okay? Yun ang kailangan natin. Okay? Pagsunod sa Panginoon. Ang pagsunod sa marami mga difficult truths sa salita ng Panginoon na kailangan directly ng submission, hindi na kailangan ng debate. Minsan ang hirap i-explain. Okay? Sa ibang mga tao, yung mga bagay na naiintindihan natin sa salita ng Panginoon. Okay? There are difficult truths that are not understood primarily through logic or arguments, but through submission. Okay? Mahirap minsan gawin yon. Okay? Parang tayo, nilalabanan natin mentally, okay? Or tinatry natin siyang bigyan ng logical explanation. Okay? But minsan, the Word of God is just, we have to submit to it. That's it. Okay? No question asked sa Panginoon. We just have to submit. So yun, no? So yun nga, parang itong utos ng Panginoon, it seemed contradictory sa mga promise ng Panginoon, okay? At sa kanyang
love, and yet Abraham submitted himself in obedience. Okay? So, punta ngayon tayo sa pangalawang point, which is ultimate surrender is seen in obedience to difficult commands of God. As I have mentioned earlier, no, itong si Abraham, siguro, kung may chance na siya na lang yung kunin, ay ibibigay niya yung sarili niya. Paano kung halimbawa ang inas ng Panginoon ay si Sarah, yung asawa? Okay. Asawa kaya yung i-request na kunin na lang. Mas okay ba? Okay ba yun? Siguro, mas madali ba yun? Ewan ko lang. Mas mahirap yatang i-give up mahirap talaga i-give up ang loved ones. Okay? Sino man yan, anak mo man yan, or asawa mo man yan. Okay? It's difficult to give up. Okay? Talagang magdadalawang isip ka pa rin. Okay? Sa Panginoon, if something is really dear to you, yung kukunin ng Panginoon. Sometimes yung maraming nakasulat sa Biblia na sana hindi na lang nakasulat doon, no? Life will be easier. Pero hindi ganoon no? Hindi talaga ganoon ang salita ng Panginoon. Kapag inutusan mo, for example, okay, yung anak ni Brad Rainier, utusan niya yung kanyang anak, kainin mo yung ice cream mo. Madaling sundin, di ba? Paano kung utusan niya ng napakabigat na maglaba ka or ng floor, mag-sweep ka ng floor or something na mahirap para sa isang bata. Madaling sumunod kapag alam natin na merong immediate na mga reward na tayong marireceive. But if it is something that it's difficult and it will cost us something, mahirap yon. Okay? Now, the temptation, yung testing kay Abraham is a common thing. Okay, yung ito ay binigay, ang ibig sabihin pala ay ang temptation ay dumadating sa ating buhay, pero hindi hahayaan ng Panginoon na tayo ay ma-overcome nun. Okay? Sabi diyan sa hindi ko na pa nalagay yung 1 Corinthians 10:13, no? Yung sabi niya, no temptation has overtaken you, but such is common to man, but God is faithful na hindi niya iaalaw na yon ay beyond sa ating kakayanan. Okay? And I know, okay, na si Abraham, alam ng Panginoon kung gaano siya ka-faithful sa Panginoon. Ang Panginoon ay tinetest tayo. And actually, yung mga testing na yon is a potential na maging temptation kapag tayo ay nag-yield doon sa mga lust natin. Di ba nabanggit yan sa James, nabanggit na open natin kanina, no? Na kaya tayo ay masabi nila muna wa. Kaya tayo nagpo-fall into sin hindi dahil sa gusto ng Panginoon, okay? Hindi tayo tinetest ng Panginoon to fall into sin. Kaya tayo nagpo-fall into sin is because of our own submitting to our own lust. Kapag nag-fail tayo sa test, okay, hindi natin dapat i-blame ang Diyos. Okay? Pagka tayo ay nag-fall into sin, hindi natin sasabihin sa Diyos, Lord, kasi ba't mo ba ako dinala sa sitwasyon na yun? Kaya ako nahulog sa kasalanan na yun. It's the other way around. Okay? We have to examine ourselves, why did we fail? Kasi ang Panginoon, ang kanyang purpose is to elevate yung ating faith. Okay? To prove that yung faith natin is genuine. Yung sabi dyan sa Proverbs 19:3, excuse minalap na agad ako. Proverbs chapter 19 verse 3. Saan po natin ito?
Sabi niya, the foolishness of man perverted his way and his heart fretted against the Lord. Okay? Ang ibig sabihin po nito, ang tao ay gagawa ng mga foolishness at kanyang ibiblame ang Diyos. Okay? Whereas, alam natin na pagka tayo ay nagpo-fall into sin, it's not because of God. It's because we give in. Okay? We gave in sa ating mga lust. Okay? Sa desire ng ating flesh. Ang purpose ng pag-test ng Panginoon is to test yung genuine quality ng ating faith. Now, ito kasi yung ultimate test kay Abraham, no? And as I have mentioned earlier then, merong proseso na pinagdaanan si Abraham. Okay? And some of the tests na kanya ring nadaanan along the way, yun nga, nag-fail din siya. Okay? May mga failures din. If you will remember itong si Abraham, okay, yung sabi nga, yung una, umalis ka dyan sa iyong kinalalagyan, okay, upang ikaw ay dadalhin ko sa land na pinapromise ko. Okay? Sabi, huwag kang magsama ng kahit sino mong kamag-anak, pero sinama niya ang kanyang father, okay? And then finally, nung namatay yung kanyang father, dun pa lang siya nag-fully obey sa Panginoon. Nung nagkaroon ng famine sa Canaan, okay, at nagpunta sila sa Egypt, okay, you remember yung storya na kay sister, yung ginawa niyang kapatid niya si Sarah para hindi siya mapugutan ng ulo or mabigyan ng judgment ng king. Okay? So, marami, no? Tapos, yung mismong, naisip ni Sarah na baka yung fulfillment ay through kay Hagar. Okay? Nag-agree din si Abraham doon. Okay? I mean, kung titingnan natin, okay, may ups and downs din talaga sa faith ni Abraham. Okay? So the same thing with us, okay? Pero we are being encouraged na tayo ay mag-level up sa ating faith. Okay? We level up. Now, one of the reason why, okay, ganun na lamang din yung kanyang confidence, okay? Confidence ni Abraham sa Panginoon. Is makikita natin dito sa Hebrews 11:19. Kasunod lang yan nung binasa natin, okay? Ano yung reason bakit ganun na lang ka-confident si Abraham, okay, sa kanyang pag-aalay kay Isaac? Sabi diyan sa Hebrews 11:19, accounting that God was able to raise him up even from the dead, from whence also he received him in a figure. Okay? Si Abraham, okay, sa kanyang mind, confident ako sa Panginoon. Okay? Yung word na accounting dyan is parang numerical calculation is taking into account in light of the facts. Okay? Ibig sabihin, kino-consider niya yung character ng Diyos. That's why he was able to really go to that altar. Kasi nga naman, ganito, kung halimbawa nga, okay, inalaw ng Panginoon, mapatay ko si Isaac. Di ba siya rin naman ang author of life? Kaya niya rin buhayin muli si Isaac para sa akin. Okay? So, yung kanyang kaisipan ay nandoon na ang Panginoon, alam ko, meron siyang gagawin. Okay? Ganun, katindi yung pananampalataya dito ni Abraham. Okay? To the point na yun na yung kanyang naisip. Although, of course, hindi yun yung plano ng Panginoon. But, sa karakter ni Abraham, makikita natin yung totoong pananampalataya. Alam niya, okay, that God will be able to do something out of this extraordinary command na binigay ng Panginoon sa atin. The same thing goes for us, no?
ah, madali tayong ma-discourage pagka may mga hindrances tayong nakikita. But if we trust God, na siya yung kikilos no matter what, alam natin na merong kaparaanan siya. Minsan, hindi, meron tayong tinutumbok na direksyon, ito yung gusto mong tahakin, pero ang Panginoon pala, nilalagyan ka ng mga detours, okay? Para maano ka, mas strengthen ka, at sa mga detours na yon hanggang dumating ka na sa ultimate na yung destination mo. And you will see na ang Panginoon pa rin talaga ang may control sa lahat. So, based sa covenant promise ng Panginoon. Okay? Ang Romans 8:35-39, wala kahit ano na makaka-separate sa atin sa pag-ibig ng Panginoon. Okay? Sabi nga dito, kahit pa angel Okay? Neither death nor life. Okay? So, kumbaga, anything na perceive natin na mga hindrances or obstacle, wala yun. Hindi yun kayang i-separate tayo sa Panginoon. At gaya rin naman ang nabanggit ni Joseph, okay? Nung time na na-reveal niya na yung sarili niya dun sa kanyang mga kapatid. Okay? You meant evil against me, but God meant it for good. Okay? So, makikita natin yan na pagdating na lang dun sa dulo minsan no? Pagka nandun pa tayo sa proseso, minsan parang mahirap, no? It's difficult pero we just have to let go sa Panginoon, to let God leads us. Okay. Ano pa yung mga makikita natin dito sa mga verses, no? Balikan natin yung Genesis. Sa verse 5, sabi diyan, and Abraham said unto his young men, abide ye here with the ass, and I and the lad will go yonder and worship and come again to you. Okay? So, ang kaisipan ni Abraham ay siya ay sasamba sa Panginoon. Okay? So, yung kanyang gagawin ay pag-worship sa Diyos. Okay? Hindi niya pinapat yung kanyang sarili na ibinigay mo lahat. Okay? Hindi rin naman siya feeling sorry for himself na lahat ay binigay niya. Alam niyo yon? Yung dalawang extreme ng bagay na yon, okay? Na pinapat mo yung sarili mo kasi binigay mo lahat. Na minsan naman, you felt sorry for yourself kasi binigay mo lahat. Okay? Sa kaisipan ni Abraham, ako ay sasamba sa Diyos. It doesn't matter kung maibigay ko man ang lahat because He is worthy ng aking lahat. Yun yung kanyang kaisipan. Okay? So, siguro ganun natin dapat gawin din yung kaisipan ni Abraham. Sa mga gagawin natin, okay, alam natin na minsan magkukos ito sa atin ng isang bagay na mahirap din i-give up. Ang kailangan nating maisip ay, ito ay para sa Panginoon. He is worthy. Okay? There is no gift too great to give Him. You can never ever outgive God. Okay? Hindi ka makakapagbigay ng greater pa sa naibigay na ng Diyos sa iyo. Makikita rin natin dito yung confidence ni Abraham sa Panginoon nung sinabi niya, okay, sa kanyang mga tauhan na, sabi niya dito, di ba, yung sa verse 5, I and the lad will go yonder and worship and come again to you. Alam niya, okay, na ang Panginoon will do something. Okay? Na sa kanyang pagbabalik, kasama niya pa rin si Isaac. Although, ang Panginoon, yun nga, ay isa-sacrifice siya, no? At it seems to, na mag-match din sa Hebrews 11:19 na, kasi nga sa kaisipan niya, pwedeng buhayin ng Panginoon, kaya makakabalik pa rin.
Okay? Ang ang kanyang mind ay talagang very confident siya sa Panginoon na may gagawin ng Panginoon. Okay? So ang gusto ng Diyos ay dalhin niya tayo doon sa lugar na kung saan na isurrender natin ang lahat sa Kanya. Okay? Yung mga pangyayari pa dito, no? Papansinin niyo rin yung verse 7. Okay? Yung pagtatanong ni Isaac sa kanya. And Isaac spake unto Abraham his father and said, My father, and he said, Here my son. And he said, Behold, fire and wood, but where is the lamb for a burnt offering? Si Isaac, aware siya na pagka mag-o-offer ka, merong dapat dala-dalang lamb. Kaya nagtanong siya sa tatay niya. At ang sagot ni Abraham, we'll see here na meron pa rin confidence talaga sa Panginoon. Pansinin niyo, and Abraham said, My son, God will provide. Okay? God will provide. God will provide himself a lamb for a burnt offering, so they went both of them together. Okay? And then siguro noon na lang nare-realize ni Isaac na siya pala talaga yung iaalay kasi binabound na siya ng kanyang tatay. And makikita natin si Isaac is a type of Jesus. Etong particular na time na ito na binabound siya ng kanyang father. He did not resist. Remember, binatilyo na ito and he could have easily resist yung kanyang tatay. Itong tatay niya, matanda na, si Abraham. Okay? Nung maramdaman niya siguro na itatali na siya, siguro nagkakawag na siya o nagtatakbo na. Di ba? Pero you will see here, naintindihan niya, okay, na ito yung inuutos ng Panginoon sa kanya, sa kanyang tatay. That's why he silently just sit down there and let his father bind him. And then yun nga, inaamba na ang punyal. Okay, punyal, knife. And then yun nga, narinig ang boses ng angel na sinabi na alam ng Panginoon na talagang may takot siya sa Diyos. Ang tanong kaya sa atin, would we go that far sa kayang gawin ni Abraham? It's a difficult question. Okay? Kasi may mga bagay tayong i-give up sa Panginoon. But take a look at Matthew 16:25. Okay? Matthew chapter 16, verse 25. Ang sabi po doon, For whosoever will save his life shall lose it, and whosoever will lose his life for my sake shall find it. Okay? Ang tunay na buhay is with God, okay? With our Lord. So yun po, no? And then, punta po tayo sa ating pong last point, which is, God blesses the one who surrenders all to Him. Tingnan natin yung verse 11. Okay, sabi doon sa 11, no? The angel of the Lord called unto him out of heaven and said, Abraham, Abraham. And he said, Here am I. And he said, Lay not thine hand upon the lad, neither do thou anything unto him. For now I know that thou fearest God, seeing thou hast not withheld thy son, thine only son, from me. So dito, makikita natin, no, yung purpose din ng Panginoon for him is to reveal yung heart mismo ni Abraham sa kanya. Sa test na ito, na-prove talaga mismo, pati si Abraham mismo, na even giving up his own son, ay kaya niyang gawin para sa Panginoon. Okay? So, these are, ito yung mga
things na ma-experience din natin sa ating faith. Okay? And we have to respond positively doon sa mga challenges na binibigay sa ating Christian life. Wait lang. Ito lang no, yung pansinin niyo ito kasing sinabi ng Panginoong Jesus sa John chapter 8:56. Ito kasi yung maiisip natin na senaryo, okay? Kaya nabanggit ito ng ating Panginoong Jesus. John chapter 8:56. Your father Abraham rejoiced to see my day, and he saw it and was glad. Okay? Paano kaya nabanggit dito ng ating Panginoong Jesus na nakita ni Abraham ang Panginoong Jesus? Okay? Because sabi ko nga, itong nangyaring situation, okay, kay Abraham, na pag-aalay niya, okay, kay Isaac, ito ay nagfo-foreshadow ng mangyayari sa salvation plan ng Panginoon. Okay? He was preparing to this incident. He was able to look ahead and see how God would provide salvation in the person of His Son, si Jesus Christ. Okay? So dito, yung test nga sabi ko ay nag-reveal sa heart talaga kung ano meron si Abraham. The same thing din na mga ma-experience natin say, sa 1 Peter 1:6-7. 1 Peter chapter 1, verses 6-7. Wherein ye greatly rejoice, though now for a season, if need be, ye are in heaviness through manifold temptations, that the trial of your faith, being much more precious than of gold, that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. So, okay, sa trying ng ating faith, okay, doon talaga ma-reveal kung anong uri tayo, okay, ng mananampalataya. What kind of believer are we? Kapag ang Panginoon ay nangusap sa atin ng mga bagay na kailangan nating i-sacrifice for Him, okay, are we going to respond? Most of the time, ang biniblame natin ay tao. Okay? Sabi natin, minsan yung sabi ko nga na kaya lang naman ako naging ganito kasi itong si ganito siya. Okay? I'm just reacting sa kanya. Okay? Nire-read natin yung blame sa atin. Okay? Whereas, ang totoong situation, hindi yung tao or yung situation yung cause ng iyong sin or ng iyong mga nagawa, okay? Kundi yung ating mismo heart. Our heart, okay? In here also, makikita natin yung provision ng Panginoon, okay? Tama rin mismo sa pag-claim, no, si Abraham nung time na the Lord will provide, okay? Kasi nag-provide talaga ang Panginoon, and dito natin makukuha yung pangalan ng Panginoon na the Lord will provide, yung Jehovah Jireh. Okay? Literally, it can be translated, the Lord will see to it. He will ensure na merong provision. Yun yung ibig sabihin po ng Jehovah Jireh. Okay? Very no? Talagang makikita natin yung pagkilos mismo ng Panginoon behind the scene, okay? Ano yung chance na yung isang ram ay makot yung kanyang sungay doon sa mga sanga? Okay? Ano kaya nangyari doon sa sa ram na yon? No? Bakit siya na sabit doon? Okay? Sa background, okay?
iniready na yun ng Panginoon doon. Nasa journey pa lang si Abraham. I wonder what that ram is doing, no? Roaming around siguro. And then at the exact time na ang Panginoon ay sasaksakin na, si Abraham ay sasaksakin na si Isaac. Nandoon lang, no? Yung ram na yon, naka-provide na. Jehovah Jireh. Okay? Si Paul mismo nagsasabi, okay, ang Panginoon, yung kanyang deliverance will always be there with us. Okay? Yung grace ng Panginoon ay abundant. Sabi niya sa 2 Corinthians 12:9, no? Buksan din natin yan. 2 Corinthians. Second Corinthians chapter 12 verse 9, and he said unto me, my simulan ko sa no? Verse 8, for this thing I besought the Lord thrice, that it might depart from me. He's talking about a thorn in the flesh. And verse 9, and he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. The reason why we are afraid na mag-sacrifice para sa Panginoon, because yun sa mga nakikita natin na mga limitations natin. Okay? Hindi ko magawa yan. Okay? Baka hindi ko magampanan ito. Okay? So, ang sabi ng Panginoon, my grace ay sufficient para sa atin. Si Paul nga na merong thorn in the flesh, okay, was able to do mga great things, no, na hindi mo ma-imagine na nagawa niya. Okay? Ilang missionary journeys yung kanyang napuntahan. Okay? Hindi siya natakot, even his neck is on the line. Ganon katindi yung kanyang faith sa Panginoon. Okay? Hindi lang mismo nag-provide ng ram, okay, ang Panginoon for a sacrifice. Okay? He even pronounced a blessing on Abraham. Inulit na naman itong kinonfirm muli yung blessing na ito kay Abraham. Tingnan natin yan, no? Balikan natin yung text natin. Genesis 22. Ayan, yung sa 15 hanggang 18, sabi yan, and the angel of the Lord called unto Abraham out of heaven a second time, and said, by myself have I sworn, saith the Lord, for because thou hast done this thing, and hast not withheld thy son, thine only son, that in blessing I will bless thee, and in multiplying I will multiply thy seed as the stars of heaven, and as the sun which is upon the seashore, and thy seed shall possess the gate of his enemies. And in thy seed shall all the nations of the earth be blessed, because thou hast obeyed my voice. Sa pagsunod ni Abraham, ang daming na-bless. No? Yun nga, that even includes ang plano ng Panginoon na isave ang mga Gentiles, which included po tayo doon. Okay? So, nireassure muli ng Panginoon yung promise niya, okay, na ang kanyang descendants will be like the stars in the sky. Okay? And He is not only pertaining sa nation ng Israel. Okay? Kasi siya ay i-consider na father of faith, na even ang Gentile nation na mananampalataya kay Christ, okay, mako-consider hindi nila at tatawagin si Abraham na Father Abraham. Okay? So yun yung kanyang seed. Okay? Not only physically but also yung seed niya spiritually. Okay, tingnan din natin itong 2 Corinthians chapter 1, 3-4. 2 Corinthians chapter 1, verses 3-4. Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort, who comforted us in all our tribulation, that we may be able to comfort them which are
in any trouble by the comfort wherewith we ourselves are comforted of God. Okay? So, blessing ng Panginoon includes, okay, yung comfort na ibibigay niya sa atin amidst ng mga trials na mga mai-experience din natin. Okay? It will help us. Ang reward kasi will encourage us. Okay? Na yung ating faithfulness ay mayroong bunga. Okay? Mayroong resulta to us. Okay? Yun yung isa sa mga encouragement na tayo ay magpo-pursue, okay? Magko-continue whatever it is na inuutos sa atin ng Panginoon, because ibibigay din sa atin ng Panginoon yung reward na ibibigay nakalaan. Okay? So yung sa 2 Corinthians 4:17 to 18. Sundin natin yan. No? Sabi yan, for our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen, for the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Okay? We have to seek yung mga bagay na mga eternal. Okay? At ito yung i-reward sa atin ng Panginoon. Kapag tayo ay nag-continue, nag-persevere, okay, even nag-sacrifice sa Panginoon, kasi may mga special talaga na mga reward na binibigay ang Panginoon sa mga taong faithful sa Kanya. Okay, as I have mentioned kanina, no, na itong si Isaac ay nagre-resemble kay Christ. Okay, dito sa text na ito. So, like Isaac, Jesus was only begotten of the Father, whom the Father loved. Okay, si Isaac din, Jesus carried his cross up the hill to the place he would be sacrificed. Okay, si Isaac, di ba, umakyat din sila sa hill. Okay, and he was offered himself willingly. Okay, although sabi ng Panginoon, Panginoong Hesus sabi niya ay, let this cup pass over me, and yet, not my will, but thine be done. So, yung parallel dito ay imposibleng ma-miss mo. Okay? Sabi ko nga, ito yung pinaka-reason, okay, kung bakit naisulat din itong instance na ito, yung pag-offer kay Isaac, because ito na yung pino-foreshadow niya. Okay? Yung mismong gagawin ng Panginoon na pagliligtas sa sangkatauhan. Okay? So, yun, no? So, in conclusion, yung mga tanong na mga iiwan ko po sa atin, no, sa bawat isa sa atin. Kapag ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng mga kautusan na parang sa end natin ay mahirap gawin. Okay? Ano yung dapat nating gawin? Okay? Upang ma-remind tayo na ang Diyos, okay, He is faithful. He will be true to His promises. Kapag kami mga taong or nag-afraid tayo na i-yield natin talaga totally sa Panginoon, i-surrender natin sa Panginoon, we should be reminded of the life of Abraham. Okay? Ano na ba yung mga na-i-surrender mo before sa Panginoon? Okay? At ang ating bang pananampalataya ay nagpo-progress, okay? Nagle-level up? O baka nandun pa rin tayo sa stage na kung saan ay para tayo mga bago sa pananampalataya. Okay? Dapat ay dumating na tayo sa punto na tayo na yung nagtuturo instead na tinuturuan. Okay? Yun yung maturity na
dapat ay mag-progress tayo. So, sige po, tayo po ay manalangin. I-pray natin yung ating mga sarili. So, pray. Dakila naming Diyos, muli salamat po sa inyong mga salita. Thank you for showing us yung buhay po, particularly itong instance, Lord, na inalay po ni Abraham si Isaac. Salamat, Lord, for showing us an example, the faith of Abraham, Lord. Ganun na lamang po ang kanyang faith sa inyo. That he is even willing na isacrifice ang kanyang anak na si Isaac. Lord, meron din po kaming mga bagay na kung saan doon kami naka-cling, doon kami naka-hold. Please help us, Panginoon, that we will be able to release ang aming mga sarili dito sa mga bagay na ito that stop us or hinder us na kami po ay makapag-serve sa inyo. Salamat po, Panginoon, muli sa mga salita mo, and I pray that this will be nailed in our hearts, and I pray na ma-remember namin ito, especially when there will come a time na kami po ay magde-decide, Panginoon, sa aming pong pagsiserve sa inyo, sa aming paglilingkod sa inyo. Once more, Lord, we thank you, we praise you, and we honor you. In Jesus' mighty name we pray. Amen.